Magandang araw po mga ate, mga kuya. Nandito na pong muli tayo ngayon sa oras ng pagbibigay ng ating mga love offering, ng ating donation, o yung tinatawag nating ikapo. Paano po ba nagkakaroon mga kapatid ng kahalagahan yung ating ibinibigay o yung tinatawag na pagbibigay? Mamamayang mapagbigay po ay malaki ang naiambag sa kanyang kapwa. Halimbawa po, may lumapit po sa atin. Pare, mare, baka naman pwedeng makahiram muna ng pera. Bibili ko lang ng gamot yung anak ko. Pare, mare, baka naman pwedeng makahiram ng pera. Wala lang pang tuition yung inaanak ko. Pare, mare, baka pwedeng makahiram ng pera. Ibibili ko lamang ng bigas. Bakit ka nilalapitan ng tao ito? Bakit sa dinami-dami ng tao, sa iyo siya lumalapit? Sapagkat nakikita ng taong ito na ikaw ay may biyayang natatanggap mula sa ating Panginoon. Nakikita ng taong ito na ang biyaya mo ay nag-uumapaw dahil sa ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. Kaya siya ay lumalapit sa iyo. Ano kaya't baliktarin natin? Tayo yung mawalan ng bigas. Tayo yung nangangailangan ng pag-tuition ng bata. Tayo yung nangangailangan ng pambili ng gamot. Napakahirap po. Napakasakit ng pakaramdam. Kaya mas mabuti po yung tayo. Tayo ang nagbibigay kaysa tayo yung binibigyan. Amen po. At doon po makikita po natin yung halaga ng ibinigay nating pera sa taong nangihiram sa atin. Sapagkat makikita po natin na nag-uumapaw yung kanyang kaligayahan. Makikita po natin na kung hindi dahil sa atin, hindi makakabili ng bigas, hindi makakapag-enroll, hindi makakabili ng gamot. At doon po nag-uumapaw yung kaligayahan ng taong iyong binigyan ng pera. Yung taong pinhiraman mo ng pera, naandun yung pag-uumapaw sa kagalakan ng kanyang puso. At yun ay nakamit niya sa iyo dahil ikaw ang nagbigay sa kanya. Yun po ang kahalagahan ng pagbibigay bilang isang mamamayang mapagbigay. At dito na po tayo sa pantatlo, yung pong mamamayang Kristiyano. Ano po ba ang kahalagahan ng mapagbigay o ang pagbibigay ng mamamayang Kristiyano? Magkano po ba ang hinihingi ng Panginoon sa atin na sinasabi nating love offering, donation, o yung pong tinatawag na ikapo? Sa bawat araw po ng ating kinikita, 10% lang po ang hinihingi ng Panginoon sa ating kinikita. Subalit magkano po ba ang ibinibigay ng Panginoon sa atin? 100%. 100% pagpapala ang ibinibigay ng Panginoon sa atin sa araw-araw. Siguro naman po, hindi po kalabisan o hindi po kakulangan yung 10% na hinihingi ng Panginoon sa atin kumpara sa 100% na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Napakaliit lang pong halaga noon para ibalik natin sa Kanya. At paano po ito nagkakaroon ng halaga? Ang pagbibigay natin. Ang pagbibigay po natin ng love offering, ng ikapo, o yung donation, ito po ay napupunta sa ating simbahan. Ito po ay ginagamit sa mga pagawaing pangsimbahan. Mga sirang instrumento, may papaayos, pagbabayad ng mga kuryente, mga pagkain, at iba pang pangangailangan ng simbahan na tayo rin naman po ang nakikinabang. Doon po nagkakaroon ng halaga
yung ating ibinibigay. Bagaman doon po napupunta yung ating ibinibigay, napakalaki pong pagpapala at biyaya ang ibabalik sa atin ng ating Panginoon. Sapagkat yung ibinibigay po natin 10% ay sa kanyang simbahan po natin inilalaan, sa kanyang banal na sambahan po natin ito iniaalay. Kaya po yung mga biyaya na ating matatanggap ay siksik, ligdig at umaapaw na biyaya na nagmumula sa ating Panginoon. Kung ang kinikita po natin ay 2,000 sa loob ng isang buwan, magkano po ang 10% ng 2,000? 200, hindi po ba? Ngayon po yung 200 na yun ang ibibigay natin over sa ating Panginoon. Eto na po, dumating na po yung sahod, nasa iyo na yung pera mo. Dumating si Friday, oras na ng pagsimba. Eto na, oras na ng offering, oras na ng pagbibigay. Dinukot mo na si wallet. Eto na ang 200. Oops, teka muna. Mukhang napakalaki ata nito. Bawasan ko kaya. Tama na siguro muna yung 10 real. Tama na muna siguro yung 20 real. Kasi merong sale ngayon. May sale ngayon sa Hyperpanda. Ibibili ko muna. So, ano po ang nangyayari? Nawawalan po ng halaga, nawawalan po ng kwenta, o hindi po nabibigyan ng pansin ang 100% na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Kasi hindi po natin ibabalik yung 10% para sa Kanya. Kaya nawawalan po ng kwenta yung 100%. Tapos, kung tayo na may manalangin, Panginoon, ang tagal ko nang hinihingi nito, ba't hindi mo naman ibinibigay? Panginoon, ang tagal ko nang hinihingi ito, bakit ito lang? Papaano kung sabihin ng ating Panginoon, bakit ko ibibigay? Kompleto bang ibinibigay mo sa akin? Kulang yung ibinibigay mo sa akin Kaya kulang din yung ibibigay ko sa iyo. Ninanakawan mo ako Hindi mo ibinibigay yung para sa akin. Subukan mong ibigay yung para sa akin at ibibigay ko yung para sa iyo. Kung gusto mo yung 10% na hinihingi ko, dagdagan mo pa. Sa palagay mo ba, hindi ko kayang ibalik ng sobra-sobrang pagpapala yung ibibigay mo sa akin? Subukan mo ako. Subukan mong ibigay yung para sa akin at ibibigay ko yung para sa iyo. Hindi lang doble-doble, hindi lang triple-triple, ibibigay ko ito sa iyo ng siksik, liglig at umaapaw, sapagkat sinusunod mo ang kagustuhan ko. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon, mga kapatid. At ito naman po siguro ay subok na rin ang iba sa ating mga kapatid. Ako rin po, subok ko na rin po ito. Ibinibigay ko po yung para sa ating Panginoon. Number 1 po talaga. The best po talaga kapag ang para sa Panginoon ay ibinalik natin sa Kanya. Kaya mga kapatid, hinahamon po kayo ng ating Panginoon. Ibigay po ninyo yung para sa Kanya. Ibalik po natin yung para sa Kanya. Huwag po natin siyang dayain. Alam po ng Panginoon yan kung magkano ang kinikita natin at kung magkano ang dapat natin ibalik sa Kanya. Tingin po natin mga kapatid, huwag po tayong matakot sa ating ibinibigay. Huwag po tayong manghinayang sa ating ibinibigay. O huwag po tayong yung sinasabing sayang. Wala pong masasayang kapag sa Panginoon po natin ibinigay ang lahat. Sapagkat siya lang po tunay na makapagbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan sa araw-araw. Kaya po mga kapatid, sa mga oras na ito,
bago po natin ibigay ang ating mga love offering, ang ating donation, o yung mga isa po. Suriin po natin ang ating sarili. Magnilay-nilay po tayo sa mandali. Itanong po natin sa ating sarili. Ito bang ibibigay ko sa Panginoon ay sapat na? Ito bang ibibigay ko sa Panginoon sapat na sa mga blessing na ibinibigay niya sa akin? Ito bang ibibigay ko sa Panginoon karapat dapat o eksakto o labis sa mga biyayang labis-labis na ibinibigay ng Panginoon sa akin? Huwag po tayo manghinay, mga kapatid, sapagkat ang Diyos po ay mabuti. Siya rin naman po ay nangako sa atin, ibigay mo ang para sa akin at ibibigay ko ang lahat ng mga pangangailangan. Kaya mga kapatid, ibigay po natin ang the best para sa ating Panginoon. Maraming salamat po mga kapatid, mga ate, mga kuya na nagbigay biyaya na nagmumula sa ating Panginoon, ang nagbahagi ng kanilang mga kinikita. Tayo po'y magsitayo at itaas po natin ang ating mga kamay upang bendisyonan ang mga blessing na ibinigay sa atin ng ating Panginoon na ibinahagi natin sa ating banal na simbahan ito. Una, Lord, maraming salamat po, O Lord. Maraming salamat po sa mga kapatid namin, sa mga ate, sa mga kuya na nagbigay po o nagbahagi ng mga biyayang natatanggap nila mula sa iyo, O Lord. Patuloy niyo po silang hipuin, O Lord. Patuloy niyo po silang hipuin at ipaunawa, O Lord, ang tunay na kahalagahan ng pagbibigay. Tunay na kahalagahan ng pagbibigay na sa iyo rin naman, Panginoon, nagmumula ang lahat ng bagay. Hindi po namin makakamtan ang lahat ng biyaya kung wala ka po sa amin. Kaya, Panginoon, hipuin po ninyo simula ulo hanggang paa ang bawat isa sa amin upang ang tunay na kahalagahan ng pagbibigay at pagbabalik ng mga biyaya ay maibigay namin sa iyo na may kagaanan ng aming mga puso, ng aming isipan, O Lord, sapagkat ikaw lamang po ang tunay namin dapat pinararangalan. Ikaw lamang po ang tunay na dapat naming inuuna sa lahat ng bagay, sapagkat ikaw po ang nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan. Ganon din, Panginoon, bendisyonan po ninyo, Panginoon, ang mga salaping ito na bigay ng bawat isa sa amin. Bendisyonan po ninyo ito, O Lord, upang ito'y magamit sa mga pangangailangan pang simbahan. Magsilbi nawa pong napakalaking tulong po nito sa pangangailangan sa iyong banal na gawain. At isafety po ninyo ito, Panginoon, sa kanyang kalalagyan upang ito'y manatili sa maayos at ligtas. Ganon din, Panginoon, ipuin po ninyo ang taong mag-iingat ng salaping ito upang ito'y mapag-ingatan po niya, Panginoon, tulad ng pag-iingat mo sa amin. May ilagay po niya ito sa tamang kalalagyan upang makuha po niya itong muli para sa pangangailangan sa iyong banal na gawain, O Lord. Kaya, Panginoon, maraming salamat po. Ang lahat po ng biyayang aming ipinalik sa iyo ay bukal po sa aming puso, sapagkat ito ang nararapat para sa iyo, O Lord. Kaya, O Lord, ibinabalik po namin sa iyo ang papuri, ang pasasalamat, sapagkat ikaw lamang po ang Diyos, ikaw lamang po ang Diyos na buhay ng kataas-taasan. In the name of Jesus, we worship you, O Lord. We love you, O Lord. Amen and amen.
Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.